Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Congressman Fernandez ginawang parang elementary dito sa Congress hearing at sinabi at pinamukha sa kanya na hindi siya abogado at wala siyang pinag-aralan at sinabi ba naman na wala siyang alam. Mga aso ni Tambaloslos Romualdez mukhang engot sa hearing. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano napahiya at talaga bang binoljak itong si Congressman Fernandez nitong isang attorney na tinatawag natin na hindi pa pinapangalanan dahil nga mga kaibigan ay nagmamagaling itong Fernandez na ito hindi naman daw abogado. Sinabi ng abogado sa kanya na hindi naman siya abogado at sinabing wala siyang alam patungkol sa batas at bakit daw siya tumatakbo bilang isang kongresista ng ating bansa kung wala naman pala siyang background bilang isang pagiging abogado. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na itong si Congressman Fernandez ay kaya lamang nanalo ay dahil nga meron siyang influence at sikat siya at dahil isa siyang aktor. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na talaga kailangan ang taong may background sa pagpupolitika kahit artista ka or sikat ka or wala kang alam patungkol sa batas ay pwede kang maging politician. Ngunit kung sa ibang trabaho ay kailangan or maraming requirements, dapat sa pagtatakbo din or tinatawag nating sa pagtakbo din ng pagiging government official ay kailangan ding may standard. Sana palitan na lamang ito at sabihin ng lahat na pwedeng tumakbo ay yung talagang merong napag-aralan at may natapos sa edukasyon or merong natapos bilang isang or mayroon man lang inaral bilang isang abogado. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Ang kita ho, ang pagpapaka-plastic nitong mga aso ni Tambaluslos na 'to. Pagkatapos yung naglabasan, yung kanilang mga magagandang, burloloy sa katawan, yung kanilang mga accessories, yung kanilang mga relo, yung kanilang mga damit, yung mga mamahalin nilang sasakyan, ah, bigla ho silang kumambyo paatras. Ngayon itong si, Atras Abante meron ho siyang suot-suot na relo, ₱8,000 na lang ho ngayon. At hindi lang ho yan, 'Di ba nung isang araw, pinoint out ko din ho sa inyo itong si Dan Fernandez talagang pinapakita pa ho niya yung kanyang relo doon sa hearing para, mapicturan, mapag-usapan siya sa social media para sabihin ng mga kababayan natin, "Uy, tignan niyo naman yung si Dan, oh, naka-G-Shock lang siya." Gano'n. Gano'n ho kasi ang gusto mangyari ng mga 'yan, bine-bait ho ang, mga vlogger. Akala nila mabe-bait nila tayo. Akala nila pag-uusapan natin 'yan. Akala nila babubaran natin 'yan si Dan Fernandez. Hindi natin pakikialaman yung relo ni Dan. Pakikialaman ho natin yung pag-eepal ni Dan at ang, pag-aasta niya na parang isang abogado. Heto pa ho mga kababayan, ito ho mga kababayan, itong si Teacher Stella Kimbo, hindi hindi ho matagal yung ano na yan, kumbaga bago ho yung, larawan na yan. Yung hong mga koloretes niya, baka itinago niya yung isang kamay, nandoon yung Patek Philippe, nandoon yung Rolex, no? Pero malamang sa malamang dahil mag-e-election ngayon, kasi nga naman ho, kung, mag-house to house o, mangangampanya itong mga walang yang politiko na 'to, kung lalapitan ka, itong mga politiko na 'to kagaya nitong si Stella Kimbo tapos makikipagkamay siya sa'yo, ang mga kababayan ho nating, araw-araw nagtatrabaho, 'di ba, mga kalyado ho 'yan, walang suot na relo tapos kakamayin ka sa kamay na nitong si Kimbo na merong, suot-suot na Patek Philippe na nagkakahalaga ng 7 million o Rolex naman ho kaya, 'di ba? Kaya medyo umaano ho sila ngayon, ilinalagay ho nila dun sa kani-kanilang mga baul yung kanilang mga koloretes, yung kanilang mga accessory, yung damit nila, yung mga Hermes nilang bag, yung mga branded nilang mga abubot sa katawan. Di ho natin malaman, tayo naka-white t-shirt lang, okay na.
Ang daming kaartehan. Lalo na pag ito ho kasi pagka yung mga ito tong si Atrasabante, may nahahalata ako sa iyo, Brad. O pagkakaalam ko pagka yung lalaki masyadong maarte sa katawan, ano yan eh, merong something diyan. Dun sa kongregasyon nitong mama na to, bantayan niyo ho yan. Mahirap na baka pagtalikod nyo eh napapalusutan kayo. Ano ba meron tayo dito? Eto na nga, pag-usapan na ho natin. Iwanan na ho natin itong mga aso ni Tambaluslos. Punta na ho tayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Base ho sa Social Weather Station Survey, September 14 to September 23, 2024. Ang nanguna ho sa senatorial survey, walang iba kung hindi itong si Erwin Tulfo. Anak ng tokwa. Congratulations, Filipino people! Number 1, Erwin Tulfo. Mga loko-loko ba kayo? Yung kapatid niyang si Rapi Tulfo, anong ginawa niya sa loob ng 3 taon sa Senado? Alam lang hong gawin ng mga Tulfo na yan, pag-ayusin yung magkapit-bahay na nag-aaway. Alam lang hong pag-ayusin nitong yung mga Tulfo na yan, yung kabitan. Pero pagdating ho sa pamahalaan, wala ho kayong maaasahan, mga inutil yan. Galit yung mga taga-suporta nitong si Tulfo, no? Ano ba? Sige, ito. 5,500 flood control. Hindi gumana. Napakaraming naperwisyo. Bakit hindi nag-alburoto si Rapi Tulfo? Di ba ang tapang yan? Pagka-away mag-asawa, talagang naninindak yung mama na yan. Kulang na lang, balagbaging ganyan dun sa mismong mismong programa niya, di ba? Sigang-siga. Pero noong nalubog ng ilang ulit yung ating mga kababayan sa mga nagdaang bagyo, meron ho ba kayong narinig dyan sa mga Tulfo na yan? Ala, nga. O ngayon, number 1 nyo si Erwin Tulfo. Palakpakan. Naknantokwa. Dali naman ho tayong kausap dito eh. Alam lang hong gawin ang mga Tulfo na yan. Pag ayusin yung mga magkakabitan, away utang, away magkapit-bahay, nangaliwa si kinanani pare si kumare, mga ganun ang gusto ho nila, yung may kagat. Pero yung issue na malapit sa bitukan ng mga ordinaryong Pilipino, pera ho kayo dyan. Narinig nyo ho ba itong mga Tulfo na to na nagsalita, bakit puro ayuda ang ginagawa ng administrasyon? Meron kayo narinig? Number 1 nyo, itong si Erwin Tulfo, palakpakan. Anak ng toko. Ito mga kababayan, Soto, isa pa yan. Akala nyo meron pa kinabang yan sa sambayan ng Pilipino? Teka. Ba't nahiya pa kayo? Bato de la Rosa, Bonggol, nilagay nyo sa 30-11. Ito talagang kumusta ang bigayan? Social Weather Station. Yan ang tanong. Diba? Yan ang tanong. Kumusta ang bigayan? Kasi sa mga nakikita nating dito, pangalan, yan na nga ba sinasabi ko? Yan na nga ba sinasabi ko dun sa huling video natin? Wag ko kayong pakakampante. Mga walang yaya, mga nasa survey, na yan. Wala ko tayong aasahan. Nung numero-numero. Pera ang magsasalita dyan. Nak ng tokwa. Itong Tito Soto. Naku. Ano yung pagpamalaki sa atin ni Tito Soto? Sa katagal-tagal niya dyan sa Senado. Gusto niyo pa hubahan ng Soto? Gusto niyo, nasa sa inyo ho yan. Sigurado, Pia Cayetano. Mga bagong mukha o, Tulfo ay away mag-asawa, away kapitbahay, X. Soto, napakatagal na sa politika, meron ho bang nahihatid na konkretong pagbabago sa ating bansa? Meron ho ba kayo naramdaman? Same old. Wala ho tayong pakinabang sa mga tao na yan. Pia Cayetano, ama nila, baka kalululuhan nila sa Senado na. Meron ho ba silang nabigay na kapakipakinabang at pinuna ho ba nila mga kalokohan ng administrasyon na to? Yan na nga ba sinasabi natin? Rodrigo Duterte, siyempre. Yan, wala na ho tayong pag-uusapan dyan. Sa lahat ng politikong nagdaan dito sa bansang to, itong si Rodrigo Duterte lang ho, ang nagbigay at naparamdam sa mga ordinaryong Pilipino na nandyan ang gobyerno. Nasa tabi niyo ang gobyerno. Pero dahil dinatnan ho tayo ng napakatinding bagyo na nagngangalang bangag, lahat ng ginawa ni Tatay Digong, nasalanta. Ito. Aimee, Marcos Huyan, huwag niyong kalimutan ang apelido. Huwag niyo hong iboto. Marcos Huyan, naku, yari tayo dyan.
Lacson. Yang si Lacson, ang kulay ho niyan, parang ano yan, unyango ho yan. Nag-iiba-iba kulay ho niyan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, good si Duterte. Ngayon kay Bangag, good si Bangag. Magkapareha sila ng principal. Anak ng tawa. Gusto ko lang bilisan to eh. Bilisan ba natin? Sino to? Revilla. Ako, wag ko. Isa ho sa mga aso ni Tambalus yan sa Senado pag nagkataon. Ito, Camille Villar, my goodness. Dahil Villar yung apelido, isasakay natin sa Senado. Dahil tapos na itong si Madam Cynthia, kailangan palitan siya nitong si... Buti na lang, di tumataas ang hairline natin sa mga nangyayaring to. No? Grabe talaga. Abby Binay. Abby Binay. O Abigail Binay. Ayan. Pagkatapos ni Nancy, ikaw naman lang yaka. Sino pa? Ito. Pinaka-useless na senador. Lito Lapid. Yun, Manny Pacquiao. Wala ho ba kayong nakikita dito? Wala ho ba kayong pattern na nakikita? Majority nasa senatorial slate ng Bangag administration. Nahiya pa kayo kay Senator Bato? Lagay nyo na si Benhur Abalos dyan. Ilagay nyo na si ano dyan. Sino ba? Sino pang nandun sa senatorial slate nila? Yung si Tolentino. Nahiya pa kayo. Tanggalin nyo na si Tatay Digong dyan. Wala naman maniniwala dyan. Para sabihin namin na totoo yung survey na yan dahil nandyan si Tatay Digong at nandyan itong si Senator Bato at Senator Bongo, manigas kayo. Ito mga kababayan. Ito mga kababayan, dumako tayo dito kay Madam Nancy Binay. Basta walang walang iyakan ha, kwentuhan lang. Good vibes lang, Madam. Ayan gusto ko, tumatawa ito. Ipin lang nakikita ko. Hindi. Ano kami niyan? Vibes kami niyan. Di ba, Madam? Oy, baka kilala natin. Hindi natin kilala yan. Pagtitripan natin siya. Ayaw na muna nating magalit. Mahaba-haba pa yung election. Baka tumanda itsura natin yan. Yung hairline, yung ano nga natin, yung mga kulubot dito, yung, di ba? Yung mga balbas natin, hindi na tayo nakakapag... Kaya, kalmahan lang ho natin. Wag ho kayo masyadong pa-stress. October pa lang ho. Pag November, December. Pagdating ng January, magbalagbaga na tayo ulit. Ngayon, gusto natin ng content, yung medyo kalma lang. Ayan. Game! Basta walang iiyak ha. Puti talaga ng ngipin eh. Ay, nako. Ito. Mayor Abby Hope and pray. Huwag na sana kayong tumakbo sa pagka-mayor kasi pasban niya tatakbo. Yeah. Message po. Well, at the end of the day, parang moot and academic na yung apila ng aking kapatid. Dahil nag-file na, this is it. I have filed, I am running for mayor. But for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Dahil sa politika, mag-aaway kayo. Awawa naman kayo. Ha? Nayak na naman. Sabay aplos sa likod. Aplusin mo, sir. Kawawa naman yan si Abby. 6 na taong senador yan. Ako po, kawawa naman si kawawa naman si Nancy. Wala eh. Parang walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Pamilya pa rin kami, di ba? Anak ng tokuan dahil sa politika, kinakaladgan yung skandalo ng pamilya nyo sa buong Pilipinas. Kailangan nyo kayong palakpakan. Pera, kapangyarihan, impluwensya, ikalat natin ang kahihiyan ng ating pamilya. Buisit. And, mas maging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Ma'am, did anyone from the Dahil meron din Ayun na nga mga kababayan, dito naman sa bahagi ng video natin na to. Paano kaya ganito tayo magsalita?
Nahawa ko kay Senator Nancy. No? Dinadaan tayo sa malumanay na pagsasalita. Panoorin naman ho natin kung paano nasoplak itong si Fernandez dyan sa pagdinig ng Quadcom dyan sa House of Representatives. At dito sa ano na to, papanoorin ho natin ng video nitong si Showbiz Fanatics. No? Nakabalik na tong si Showbiz Fanatics. Palakpakan na. Gang. Matapos magmagaling, actor turn politician Dan Fernandez nakahanap ng katapat matapos mapahiya sa mismong hearing nito laban kay Attorney Ledesma. Tila pinuputakti ng samot-saring komento ng maraming netizens online. Pero itong si Showbiz Fanatics, ang galing kong ano niyan, ang galing yung pronunciation niya talagang mahusay din yan. Ang controversial video sangkot ang mambabatas at Laguna Representative Parang nakakarinig ako sa TV yung kunyari Chika Minute ganon yung boses nitong si Showbiz Fanatics pang TV. na si Dan Fernandez matapos ipilit nito ang kanyang sariling investigasyon na wala naman raw katotohanan. Nagmukhang elementary student nga raw ang mambabatas nang lecturean siya at tila ipamuka ni Attorney Ronaldo Ledesma na bukod sa kulang-kulang at walang katotohanan ang mga impormasyong ibinabato sa kanya ni Dan Fernandez, tila marami raw dito ay hindi niya alam kung saan nanggaling. Ayon kasi sa Laguna Representative, naging commissioner raw si Attorney Ledesma at sila rin di umano ang nag-i-issue ng mga visas patungkol sa ilang mga aligasyon sa nooy Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ngunit sa kanyang sariling hearing, sumulubsob sa kahihiyan si Dan Fernandez nang tila batikusin siya ng maraming netizen nang ipamukha ni Attorney Ronaldo Ledesma kung saan raw ba nakukuha ni Dan Fernandez ang lahat ng mga di umano'y sinungaling na impormasyon. Una, kahit kailan raw, hindi siya naging commissioner at lalong hindi sila nag-i-issue ng mga visang iinuugnay sa kanya. Hindi raw makatotohanan ang mga pananalita na ito ni Dan Fernandez kahit pa sinabi nito na ibibigay niya ang 2 buwan nitong sahod para lamang malaman ang totoo. Ngunit ayon mismo sa veteran lawyer, kahit magpaikot-ikot raw ng puwit ang kongresista, wala siyang mahahanap at hindi niya mauugnay sa kanya ang mga di umano'y investigasyon ng mga nasa Quad Committee. Patuloy nga raw Yun nga ako kasi ang problema dito sa mga mga abogado sa Quad Committee. Pero sa labas hindi yung abogado. Yang si Dan Fernandez, dati yung dati yung artista na kung saan ang kadalasang role niyan, magpapogi, ayan, baka yariin tayo di ba? Alam niyo naman ang role niya, laging role niya itong si Dan Fernandez, laging nakatopless. Pagkaray Dan Fernandez laging nakatopless. Noong artista, pero ngayon lagi hong naka-Amerikana. Tangkita nyo naman talagang honorable ang datingan. Pagka hindi nagsasalita. Pero pagka binuka na ang kanyang bibig, wala na. Yari tayo dyan. Na nagsasayang ng pera ang mga mambabatas na ito, lalo't wala naman daw talagang basihan. At katulad ni Dan Fernandez, mali-mali ang mga impormasyon na ito na inuugnay sa veteran lawyer at OIC ng Bureau of Immigration na si Attorney Ronaldo Ledesma. Narito ang buong video kung saan halos lamunin ng kahihiyan ang Laguna Representative na si Dan Fernandez matapos siyang sampalin ng katotohanan ni Attorney Ronaldo Ledesma na nagmistulang elementary student nga raw ang mambabatas nang pangaralan siya ng nasabing veteran lawyer dahil sa di umano'y mali-maling impormasyon at investigasyong ipinipilit nito kahit wala naman raw katotohanan. Panoorin ang controversial full video. Dito nyo makikita mga lods, gaano kabobo. Gaano kabobo ito. Mr. Real Talker, shoutout, palakpakan naman. Ding. Kung si Dan Fernandez, pahiya ka no? Akala mo kasi alam mo lahat
you a commissioner during that time? Yes or no? What time? What date, Mr. Chair? I'm asking. You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge. Ano bang diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Mr. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. The commissioner- And you wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. Wisit The talaga charge, itong mga they were buwan. charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga eh, pero bakit nyo nga dinismiss eh? Tapos pinakawalan nyo yung 249 eh. It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. That's why they were released. Wala na nga silang AEP. Di ba? Sinasabi na ng DOLE, 19 lang ang AEP. Yung 249 na dinismiss nyo, pinakawalan nyo. Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi nyo sila pwede bigyan ng 9G visa. Correct? Yes or no? We do not issue 9Gs, Mr. Chair, to BSI. So anong in-issue nyo sa kanila? The 9G visas are issued by the Board of Commissioners through the legal division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries, of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries yan. Dumadaan sa inyo. Alien Yes. employment permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not process 9Gs. Hindi nyo pinaprocess ang 9Gs because ang nag-approve doon, Commissioner. The 9G visa applications are processed by the legal division. Legal Division, and then, saan sa dadating? Dadalik siya sa... Bobo. See? Ang akala siguro ni Dan Fernandez, alam niya lahat ng pasikot-sikot at ng proseso. Hoy! Hindi niyo hawak lahat at hindi mo alam lahat. Pahiya ka, boy, no? Napahiya ka, no? Tatanga-tanga, nakakatawa talaga. Imaginein mo, di ba? Yan yung problema. Yan yung problema kasi hindi kayo nakikinig. Yan ang problema kasi kayo palagi ang nasusunod. Yan ang problema kasi ang akala nyo kung ano yung mga ipoformulate nyong mga sasabihin, yun ang nangyayari. Which is wrong. Ha? Ang problema ho, ang isa pang problema dito sa mga congressman na to, pagka nagtanong sila, minsan doon sa tanong nila, nandun na rin ho yung sagot. Gusto lang ho nilang manggaling sa bibig nyo yun. Pero kadalasan yung mga sagot na yon malabo sa katotohanan at hindi ho pwedeng sabihin basta-basta ng mga resource person. Dahil sila hong mayayari, ika nga. Kagaya nitong pagtatanong na to nitong si Dan Fernandez, akala ho siguro niya, makukorner niya itong si Attorney Ronaldo Ledesma. No? Hindi ka naman abogado, Dan. Hindi ka makakaisa dyan sa... Abogado yan eh. Hindi ka makakaisa dyan. Wrong! Makinig naman kayo sa mga witness and mga pinagdadadala nyo dyan sa kongreso, pinagtatatanong nyo, tapos pag sumagot at hindi nyo nagustuhan ang sagot, mali na agad sa inyo. Sus, ikaw Dan Fernandez, mag-artista ka na lang, ikaw ang mali. Tapos na ba? Tapos na. Are you a commissioner during that time? Yes or no? Yan. What time? What date, Mr. Chair? You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge. Ano bang diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Mr. Ledesma, you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. The commissioner. And you wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. They were charged, Mr. Chair, with working without visas and permits. Oo nga eh, pero bakit nyo nga dinismiss eh? Tapos pinakawalan nyo yung 249 eh. It's a matter of the rules of evidence, Mr. Chair. That's why they were released. Wala na nga silang AEP. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Ha? Diyan kasi sa House of Representatives, walang ebidensya, walang rules of evidence. Basta kung ano lumalabas sa bunganga nitong mga congressman na to, yun ang ebidensya, yun ang dapat sundin. Yun ang problema sa inyo dyan. Dahil sa rules of evidence, kaya lumaya. Ano magagawa nila? Ikulong nila ng ganun-ganun na lamang, kagaya ng ginagawa nyo dyan sa House of Representatives. Hindi pwede doon. Baka sila naman mabalikan. Sinasabi na ng DOLE, 19 lang ang AEP. Yung 249 na dinismiss nyo, pinakawalan nyo.
Wala silang AEP. In other words, kung wala silang AEP, hindi nyo sila pwede bigyan ng 9G visa. Correct? Yes or no? We do not issue 9Gs, Mr. Chair, the BSI. It's the, So anong in-issue nyo sa kanila? the 9G visas are issued by the Board of Commissioners through the legal division. Of course. Not the BSI. At dumadaan yan sa Board of Inquiries of Special Inquiry. Don't fool me. Dumadaan sa Board of Inquiries No. yan. Dumadaan sa AEPs. inyo. Yes. In employment permits, Mr. Chair, during my time there at the Bureau of Immigration, we do not process 9Gs. Hindi nyo pinaprocess ng 9Gs because nag-approve ng commissioner. The 9G visa applications are processed by the legal division. Legal division and then saan siya dadating? Dadaling siya sa bago siya dumating sa Hindi mo alam ang proseso, wag kang magbida-bida. Tingnan mo, nagmukha kang anga, nagmukha kang elementary. Bago ka tumuntong dyan, dapat kung talagang i-corner mo yung tinatanong mo, alam mo na yan kung sino nag-issue, kung kanino manggagaling, sino mag-a-approve. Tinatanong mo na yung si Ledesma, alam nga naman ma-corner mo pa siya. Ang problema dito, malakas na lang ang boses mo, pero kayo ho ang nagmukhang anga. Sino pumipirma sa kanila? Mga commissioners, correct? Yes, Mr. Now, Chair. and you are one of the commissioner. Mr. Chair, You were one of the commissioner during that time, correct? I was the executive chairman of the Board of Special Inquiry. Of course, but you are also the commissioner. Tama? Yes or no? Commissioner ka din eh. Assign ka lang sa Board of Inquiry eh. Tama? Ikaw ay isa sa commissioner during that time, and then you were assigned as the head of executive director of the Board of Special Inquiry. Di ba? Are you a commissioner during that time? Yes or no? What date, Mr. Chair? You know very well kung kailan ka naging commissioner. Ba't ako tatanungin mo? I was never commissioner, Mr. Chair. Ano ka doon? Officer in charge. Officer in charge. You were not a former Naku, commissioner naku. of the BOI. Nalito na. Ayan, oh. Are you Rolando de Ledesma? Never a commissioner. Mr. Chairman, I will show you. Ayan ang pangalan niya. Ronaldo Ledesma, officer in charge, commissioner. Hindi ka ba? I'm not. Wait. I was officer in charge, not commissioner. Okay, Mr. Chairman. Dalawang magkaibang bagay yun, Dan. Mag-artista ka na lang kasi. Pinapahirapan mo pa sarili mo, baka maaning ka pa dyan. Kausap mo, abogado ha. Ikaw artista ka, nagta-topless ka dati. Nung artista ka, pero yan, hindi nag-topless yan. You are OIC. Yes, Mr. Chair. Function mo is still I commissioner. was OIC. But your function is still commissioner. OIC ka. In 2010. Alam mo, Attorney Ledesma, please. You Hindi. Umatras ka kasi anong please. Wala kayong hinahawakan dyan kay Ledesma. Yan ang problema sa inyo. Pag hindi nyo nakukuha gusto nyo, nag-aalboroto kayo. Pinuputukan nyo yung mga resource person. were an OIC. I was an OIC, Mr. O yan. Chair. 2010. OIC commissioner. OIC. OIC lang ho nakalagay sa akin. Hindi Tama. commissioner. How many Chinese people have you recognized? Oh, during your yun. incumbency? OIC lang hong nakalagay sa akin, hindi komisyoner. Mr. Chair, I don't remember, Mr. Chair. Mr. Chair, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Tulungan mo Fernandez. ako, kawawa naman. ano bang diferensya ng OIC at saka OIC Commissioner? Mr. Ledesma, Mr. Attorney Ledesma, turuan mo yung mga nagmamahusay dyan kasi wala namang alam yung mga you answer the questions properly. Yes, Mr. Chair. The commissioner. And you wait for the acknowledgement of the chairman before you answer. I'm That's sorry, the rule. I'm sorry, Mr. Chair. alam mo, may tira talaga tong Okay, si ano eh. proceed. Si The, Angkop. the, Tanong ko, No. Let him reply first. Sige.